Hi guys! So, nandito naman ang inyong Lakwatsarang Appraiser. So, dito ako ngayon sa may Sabah Museum, dito sa may Sabah, Malaysia. So, tingnan natin kung ano yung mga historical sites or history ng Borneo. Actually, tinatawag tong Borneo. Gusto kong malaman bakit tinawag na Borneo siya. And then why they call it Sabah. Kasi malapit lang to sa Mindanao. So, it's part of Sulu Sea. And I just want to know the brief history. Kasi nung high school, so may idea na ako before. Pero syempre, iba pa rin yung history nila na sila yung naglagay. So, iba rin yung nasa libro lang. Though may thorough research naman yun, pero compare sa kanila, syempre, sila yung nakatira dito. So, yun. Entrance fee, pag Malaysian ka, 2 ringgit. Pero pag hindi ka dito nakatira, 15 ringgit. So, yun lang. See you later. Bye! So, ito yung entrance pag papasok ka paloob ng museum. So, cover naman siya. So, hiwalay yung building na yan. Pero, yung area side na yan is yung souvenir shop and then yung payment for entrance fee. And then, ito na yung main lobby. Papasok ng museum. So, bubungad sa inyo yung malaking skeleton. Dito ako sa na yan. museum ng Sabah, Malaysia. Hulaan nyo kung ano yung nasa likod ko. Yan. So, papalitan ko ha. Yan. Hulaan nyo kung anong hayop yan. Mamal, hayop, or kung ano man ang tawag dyan. Hulaan nyo. Sa sobrang laki niya. Parang hindi kayo maniniwala pag ni-reveal ko kung ano yung ano man tawag dyan, butong yan, kung ano man yan, hulaan nyo. Ano siya, world record siya. Nagulat din ako nung nalaman ko kung ano siya. Pero eto siya. Isa siyang whale. Grabe, ang haba niya, no, diba? Meron siyang haba ng 18.6 meters. Tapos, hanap siya sa Gaya Island. So, pupuntahan ko yun bukas. Nung 2007. Tama ba? 2006. Ayan. So, itong area naman na to, ito na yung history ng Sabah, Malaysia or ng Borneo. So, mainly, ang pinakamatagal na nag-colonize sa kanila is ang mga British. So, Britain. So, hindi ako ganun ka-confident na mag-explain regarding sa history niya. Kasi parang ayoko din magbigay ng false information. Ayokong mag-spread ng fake news. Kasi parang hindi ko masyadong naintindihan. Kasi parang medyo magulo yung explanation nila dito sa museum na to. Kasi parang, ang dami talaga nag-colonize, pero talaga ang pinakamatagal is yung Britain. Pero, na mention dito yung malaking ambag ng Pilipinas. And, basta, ay hindi ako yung right person to explain at hindi rin man ako historian. Pumunta lang naman ako dito para malaman yung history ng Sabah, Malaysia. If it's owned by the Philippines or not. Even yung sa Brunei, 'di ba? Parang before may mga nagsasabi na sa Pilipinas yan, alam. Kasi 'di ba sobrang lapit lang niya talaga sa Mindanao area. So part kasi siya ng Sulu Sea. Tapos itong area naman na to, ito yung mga sinusuot nila every time meron festival na nangyayari. So, ayan yung mga costumes nila. Iba-ibang costume, tapos makukulay din. So, festival yata yan ng kung ano man, coronations or something. So, yan yung mga sinusuot nila. So, ditong area naman sa likod ng museum na yan, merong historical village. So, meron akong nakitang halaman na venomous. So, pangalan niya, Tanya, kung tama ang aking pagka-pronounce, Tembuhon Berakun. Shucks, natawid ako sa hanging bridge. Tingnan nyo naman. Diba? Diyos ko po, may fear of heights ako. Oh my gulay.
No way! Careful. Cable wire lang siya. Oh my gulay. Oh. Diyos ko po, Lord. Ano ba itong ginagawa ko sa buhay ko? Ako lang mag-isa. So, 5 person lang yung allowed dito. Pero, kinakabahan talaga ako. Oh my God! Wala pa ako sa kalahati, pero kabag-kaba na ako. Kaya ko yan. Kaya ko yan. Ay, nakatawid din. Hindi na ako nag-video ng halfway, pero kinakabahan na talaga ako kanina. Pero at least natawid ko. Meron naman palang mas madaling daan dito. Ba't ko ba sinubukan tong hanging bridge na to? Ay, nako. Talaga naman, Magsi. Para lang ma-experience. Nakakaloka ka. So, after museum, nag-grab ulit ako papunta dito sa Imago. Sabi ko, dito na lang sana ako kumain. Pero, naabutan ko to event na yan, kung ano man yan. Parang, tinikling version natin sa Pilipinas. Merong dalawang bamboo at merong naghahawak ng bamboo. So, parang tinikling area, tinikling dance din talaga siya. Parang isa sa mga tawag dito, promotion ng mall na yan. Kasi after niyan, parang namigay sila ng voucher na eat all you can. So, may minimum amount kang kakain or bibilin. Ayan yung pangalan ng store na kinainan ko dito sa Malaysia. So, yan yung mga menu. So, itong in-order ko is almost 11 ringgit. Tapos, ito ay 6 ringgit. So, yan. So, gusto ko talagang matry yung local food ng mga Malaysian. Kaya, lumipat ako ng mall. Kaya dito ako napunta. Yung beef niya naman, sobrang lambot. So, pag kinagat mo, maghihiwalay siya agad. So, ganun siya kalambot. Pero, lasang pares ng Maynila. So, yung pares na matamis, ganun yung lasa niya. Maanghang lang siya. Matamis-tamis, pero thank you. Miss, what is this? Beef ball. Okay. Beef ball daw pala yung tawag. Pero, may iba talaga siyang lasa. Lasa siyang eucalyptus na ewan. Basta hindi ko ma-describe yung lasa niya. Pero okay naman. Okay yung lasa ng noon. Hindi. I mean, nung buong in-order ko na muchap. Pero yung beef balls, may aftertaste yung lasa. Pero overall, siguro mga 8 out of 10. Tapos ito, 9 out of 10. So, yun lang. Mamaya, kain ulit ako. Bye!